buhay na ito. Meron bang tayong pupuntahan? Alam niyo po, meron pong banal na kasulatan na nakasulat po doon kung sino tayo at anong kalagayan ng tao. Hindi pinag-uusapan kung ito'y mahirap, hindi pinag-uusapan kung ito'y mayaman, hindi pinag-uusapan kung ito'y may problema. Lahat naman tayo may problema. Merong konti, merong marami, pero lahat tayo ay may problema. Pero malaking katanungan, kung dumating ang kamatayan sa atin, saan ba pupunta ang ating kaluluwa? Alam niyo po ba, ang ating kaluluwa, ang tunay na tayo. Itong katawan natin ay bahay ng ating kaluluwa. Pero isang araw, dadating sa atin ang kamatayan. Bakit dumadating sa tao ang kamatayan? Alam niyo po, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang katotohanan na nakasulat sa Biblia. Ang sabi po ng Biblia, sinasabi dito kung sino tayo. Ito po ang sabi ng Biblia sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat na'y nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano ibig sabihin nito? Tayo pong tao sa harap ng Diyos, tayo po'y makasalanan. Walang taong hindi nagkasala. Lahat po tayo makasalanan at ang sabi ng Biblia, hindi tayo aakot sa tinatawag ng Biblia na langit saan ang kinaroroonan ng ating Diyos. At meron pong kabayaran. May kabayaran ang ating pagiging makasalanan. Ang sabi po ng Biblia sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano ibig sabihin ng kamatayan? Alam niyo po, pag kamatayan na pinag-uusapan, natatakot tayo. Ayoko pang mangyari sa akin yan, pero pwedeng dumating kahit kanino. Ang kamatayan po sa Biblia, ang ibig sabihin po ay pag-ihiwalay. Ihiwalay ang kaluluwa sa katawan. So physically speaking, pag umiwalay na ang kaluluwa sa katawan, saan pupunta yung ating katawan? Ito yung ininibing sa lupa. Ilinibing sa lupa. So ang tawag yan yung unang pag-ihiwalay. O unang kamatayan ay ang pag-ihiwalay ng kaluluwa at ng katawan. Pag inilibing na ang katawan sa lupa, saan naman po dadalhin ang kaluluwa? Ito po ang masamang balita. Sapagkat tayo yung makasalanan, ang ating kaluluwa ay dadalhin ko sa isang lugar na ayaw natin puntahan. Yan ay walang iba kung hindi ang impyerno. Ang impyerno po ay totoo po daw. Kapag ito'y may problema, kapag ito'y may sakit, kapag ito'y walang pera, kapag mainit ang panahon, ang sabi nila, yan na raw ang impyerno. Hindi po totoo. Ang Biblia nagtuturo ng tunay na impyerno, isang lugar na may apoy na hindi namamatay, at ang taong makasalanan, ang kanyang kaluluwa ay doon po pupunta sapagkat doon siya magbabayad ng kanyang mga kasalanan. Ito po ang isang masamang balita. Kapag ang kaluluwa ng tao ay napunta sa impyerno, hindi na siya doon nakakaalis. Ano pang isang bagay bakit nakakatakot kapag ang taong makasalanan ay mapunta sa impyerno? Alam niyo po yung ating five senses, yung paningin, pangamoy, panlasa, pakinig, at pakiramdam. Nasa ba yan? Yan ba'y nasa katawan? O yan ba'y nasa kaluluwa? Alam niyo po, nasa sa ating kaluluwa. Kaya pag ang kaluluwa ng tao mapunta sa impyerno, kita niya yung apoy. Oh, there you are there. At hindi niya lang kita, apoy niya yung usok ng apoy ng impyerno. At ang pinakamabigat, mararamdaman niya. Ma'am, you need to read this. At ang pinakamatindi sa lahat, alam niyo po ba ang kaluluwa ng tao? Hindi po natutubok. Kaya pag ang kaluluwa ng tao, kapag ang kaluluwa mo, dumating sa iyo ang kamatayan, mapunta ka doon sa impyerno, hindi ka na makakaalis. Pero kung narinig ko ang tinig na ito, meron hong mabuting balita. May mabuting balita sa bawat taong makasalanan. Ano yung mabuting balita? Ang mabuting
balita ay pwede kang hindi mapunta doon sa impyerno. Ano po ang ating gagawin? Ang totoo, wala kang gagawin sapagkat meron ang gumawa sa iyo. Meron na nagbayad para sa iyo. Yan ay walang iba kundi ang Panginoong Isus. At sabi niya sa Romans 8, ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, samantalang tayo nasa kalagayang makasalanan. Ang Biblia, si Kristo Jesus ay namatay para sa atin. So, ibig sabihin, namatay ang Panginoong Jesus. Ang ibig sabihin, mabuting balita. Anong mabuting balita? May nagbayad na para sa iyo. Para hindi na ikaw magbabayad. Kung pipilitin mo ay, ako po yung makasalanan, totoo. Babayaran mo yan doon sa impyerno. Pero ang mabuting balita, may nagbayad na para sa iyo. Ngayon, ano po ang ating gagawin? Malamang po ako'y makasalanan. That's it. Libre. Malamang po ang bayad ng kasalanan ay ang impyerno. Malamang ko rin ngayong oras na ito. That's good, na sure. may bayad na pala para sa atin. Ano ang gagawin ko po? Ito lang po, tatawag tayo sa Panginoon. Sabi sa Roma 10:13, ang sino ang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ibig sabihin, hindi po maligtas sa sakit, hindi po maligtas sa aksidente, hindi po maligtas sa maraming problema. Ang sinasabi ng Biblia, ang kaligtasan ay ang tao ay maligtas doon sa nag-aalap na apoy ng impyerno. Ito ang kayo ngayong gabi. Kung narinig mo ang tinig nito, ito po ang inaalok ng Diyos sa iyo para hindi ka mapahama doon sa nag-aalok na apoy ng impyerno. Ang Panginoong Jesus ang nagbigay na ng solusyon. Siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Binayaran niya ang ating mga kasalanan. Kaya ngayong gabi, kung ikaw ay narinig mo daw itong tinig na ito, meron na pong iaalok sa iyo na isang klaseng panalangin. Pwede ka sumunod sa panalangin ito ng totoo sa puso mo Basta, at sa kapatid iyong ginawa. Free. Ginawa mo ng totoo sa puso mo yung ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, pagbayad ng iyong mga kasalanan. Ito ay magkakaroon ngayon ng bisa sa buhay mo. Ako po ay may iaalok sa inyong panalangin. Unang-una, ang sabi po, kung aamin tayo na tayo ay makasalanan at ang bayad ng kasalanan Okay, ay doon free. sa nag-aalap na apoy ng impyerno. Pero ang mabuting balita, si Kristo Jesus po namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya kayo, kung ngayong gabi, tatawag ka sa Kanya, ang sabi ng Biblia, at sino ang tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus ay maliligtas. Meron po kung iaalok sa inyong panalangin, pwede ka huminto muna sa tali kayong paglalakad, pwede ka muna huminto sa tali kayong pagpipili, kung ano mang pipili mo, pagkain, kung ano man, pwede ka huminto sa tali at sumunod sa panalangin ito. Ito ang panalangin. Pwede po kayo sumunod sa panalangin ito. Ito po ang panalangin para saan yan? Ito yung panalangin para pag-ibig sa kasalanan, pagtanggap kay Kristo Jesus at magkaroon ng buhay na walang hanggan at katiyakan ng langit. Ito po ang panalangin. Pwede po kayo sumunod dito. Come on, young man. Ito po ang panalangin. Free. Dakilang Diyos, Oh, you know her. maraming salamat po. Nalaman ko ngayon ang tunay kong kalagayan. Inaamin ko po na ako po ay isang makasalanan. Inyo nang hinatulan mapunta sa impyerno. Pero sa oras kong ito, Free, sir. ako po ay nagsisisi. Tinatanggap ko po kayo sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Iligtas niyo po ako, Panginoon, mula sa impyerno. At ang Alright, sabing ito,